Hi guys! Welcome back again to our channel. It's me, Janice, and gusto kong magpasalamat sa mga nag-subscribe dito sa aming channel. Maraming salamat po. Sana marami po kayong natutunan sa mga videos namin. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to subscribe, comment, like, and share this video. So, for today's video, ang topic natin is yung Q&A. Bali, marami tayong na-receive ng mga questions dun sa mga different videos namin. So, ngayon, i-compile ko siya in one video para rin makatulong sa iba na may mga questions, may mga gusto silang malaman. Baka yung mga tanong na i-discuss ko dito is gusto rin nilang malaman. Kumbaga parang curious din sila kung ano yung mga information na gusto nilang malaman. Baka yung isa sa mga tanong dito is gusto rin nilang itanong. Ito, i-share ko na sa inyo guys yung na mga comments and mga questions ng mga ating mga viewers. So, let's start. So, for question number 1, galing kay Abigail Olivier. Hindi ba mahirap makipag-communicate dyan? If sa work permit, paano ang benefits ng children? May childcare allowance ba? Free health and free education? So, dun sa tanong ni Miss Abigail na kung mahirap bang makipag-communicate dito sa Quebec, siguro if you're in the Montreal area, which is marami ring foreigner, hindi mahirap makapag-communicate dahil maraming marunong mag-English. Compare dito sa place namin, which is in Northern Quebec, karamihan dito is mostly French language lang talaga sila. Hindi sila marunong mag-English. Bibihira lang ang marunong mag-English and French. Pero hindi naman masyadong problema dahil meron namang app na pang-translate and also may mga English translations naman yung ibang mga sign, ganyan, sa mga restaurant. Mga nagtatrabaho sa restaurant, medyo marunong naman silang mag-English. Minsan nga nakakahiya kasi sila pa yung nagsasorry kapag hindi sila magaling mag-English. Nakakapag-English yung iba kahit papano, then sasabihin nila sorry dahil hindi sila magaling mag-English. So ayun, medyo nakakaano rin kasi di ba minsan nakakahiya dahil dapat tayo yung marunong mag-French kasi tayo yung nandito. Kaya mas maganda kung if you're still in the Philippines at may balak kayong mag-migrate dito sa Quebec, mag-aral na kayo ng mga basic French languages. Para pagdating nyo dito, medyo maayos na yung pagko-communicate nyo, yung pagbili nyo sa grocery, sa restaurant. So, ayun. Pero, simula naman nung dumating kami dito, slowly nag-aaral na rin kami ng French. Kaya, nakakaintindi na, pero yung mahirap is yung pag-pronounce. Medyo mahirap yung pronunciation. Kaya, ayun. Kaya, talagang nagpa-practice kami at nag-aaral kami ng French. Dun sa pangalawang tanong niya, if under work permit ba, paano yung benefits ng children? Kung may childcare allowance ba at may free health and education? Bali, under work permit pa kami, no? So, sa education, libre naman yung mga bata sa school. Basta, syempre, ipepresent nyo yung student visa nila and then yung work permit nyo, wala kayong babayaran sa school. About naman dun sa childcare benefit, since temporary foreign worker pa lang kami, hindi pa kami qualified agad. Magiging qualified lang kami once na naka 18 months of stay na kami dito sa Canada. After 18 months, pwede na kami mag-file for childcare benefit. Bali, yung childcare benefit, depende yun sa age and income nyo ng family. So, mas bata and then mas lesser ang income, mas malaki yung child care benefit na makukuha nyo. Tapos, yung sa healthcare, kung may work nga kayo, syempre, di ba, required kayo na kumuha ng health insurance card. So, libre naman yon, papakita nyo lang ulit din yung work permit nyo, tsaka yung student visa ng mga bata. I-issuehan nila kayo ng health insurance card after 3 months nyo mula nung dumating kayo dito sa Quebec. So, nung first 3 months nyo, hindi pa kayo covered ng free health benefits nila. So, pwede kayong kumuha ng mga private insurance para ma-covered kayo dun sa 3 months.
Pero kami hindi na kami kumuha, kumbaga nag-ingat na lang para hindi magkasakit. Kasi nga medyo mahal din yung insurance kaya inantay na lang din namin yung 3 months. So thank God naman wala namang nagkasakit sa'min sa loob nung 3 months na yon. Kaya okey naman. Pero it's your choice po kung mas gusto niyong maging kampante, puwede kayong kumuha ng private health insurance. Question number 2, galing kay Mary Ann Palangat. Paano po ba malalaman diyan kung legit ang recruitment agency na a-applyan namin outside the Philippines? Sa tanong ni Mary Ann, ay honestly po wala po kaming experience about sa recruitment agency kasi po direct hire kami. Yung employer namin ang nag-asikaso ng aming CAQ, then kami po mismo ang nag-asikaso ng aming work permit. So, ang mas maganda, mag-research tayo, i-check natin maigi kung legal ba yun or legit ba yung mga nagre-recruit sa atin. Bali, yung may mga ilang viewers na rin tayo nagtanong kasi dito sila sa Quebec, may mga nare-receive sila ng mga employment offer, fruit picker, like that, and receptionist. Hindi ko po sure, hindi ko po masagot sa kanila kung legit ba yung mga recruiter na nagme-message sa kanila. So, ingat na lang din tayo. Mag-triple check. Magtanong tayo sa TOEA siguro. I'm not sure kung saan natin dapat i-check. No? Siguro sa government agency na lang tayo magtanong para makasiguro tayo. Question number 3, galing naman kay Romuald Ventura. Ang tanong niya, tama po ba na no need for ECA or Education Credential Assessment and IELTS pag kukuha ka ng work permit? Kailangan lang ba yan if mag-a-apply na ng residency? Bali, nung nag-apply po kami ng work permit, wala po sa list ng documents required yung ECA and IELTS. And since yung unang target namin na pathway is the express entry. So, nung nag-apply kami ng work permit, meron na kaming ECA and IELTS. So, dinagdag na lang din namin siya as a supporting documents. Pero nung time na nag-apply po kami is wala po sa list yung ECA and IELTS sa required na documents. Kung kailangan lang ba yan if mag-a-apply na ng residency? Yes, kailangan po nyo ng IELTS and ECA kapag mag-a-apply na po kayo ng PR. So, kung nakapunta po kayo dito as temporary foreign worker, then may plan kayo mag-apply ng PR, pwede din nyo i-take dito sa Canada yung IELTS and dito na rin kayo kumuha ng Education Credential Assessment. Question number 4, galing kay Mon Velez. Hi, nagpakita po ba kayo ng bank certificate para mapakita na kaya nyong i-sustain yung buhay dyan habang di pa nagsusweldo? Maraming salamat po. So, yun, doon sa tanong niya, again, wala sa list yung bank certificate sa mga required documents. But for me, bilang spouse, I have to submit a supporting document. Pero hindi nila in-specify kung what kind of supporting document ang kailangan kong isubmit. So, bali parang makasiguro na rin at total available naman. Meron na rin naman akong bank certificate, sinubmit ko na rin siya as a proof na since I am open work permit means wala pa akong trabaho pagdating ko dito sa Canada. Sinabit ko na yung bank certificate para lang ma-prove sa kanila na kahit wala akong work dito sa Canada, kaya kong i-sustain yung sarili ko. Pero that bank certificate is not in the list of requirements. Pero yun nga, since available naman, sinabit na rin namin siya para wala nang tanong ang immigration officer. So para kung available naman, kung madali naman kayo makakuha ng bank certificate, why not? Since mura lang naman yata, at least 100 pesos lang yata or 200 pesos yung binayad ko sa bangko para makakuha ng bank certificate. And dapat under your name. Yun, kumbaga mas okay kung mas dapat talaga yata under your name.
So, yun nga yung sinubmit kong isang proof, supporting documents para sa aking work permit. So, for question number 5, galing kay Gretchen Obligar. Nire-require ba ng IELTS yung employer o nagre-require ba ang employer ng IELTS o ang government ng Canada? Yung IELTS, pag nag-a-apply ka naman dito for temporary foreign work permit, hindi naman hinihingi yun ng employer. Sa aming experience, hindi hiningi. I don't know lang kung baka may maka-encounter dyan na hiningi yung IELTS. Pero sa tingin ko, hindi naman kailangan ng IELTS. Siguro based na lang yun sa interview kung required na fluent in English. Siguro baka talagang tanungin nila sa inyo kung may IELTS kayo. Pero siguro depende na rin sa interview kung mapuprove nyo na magaling naman kayong makipag-communicate in English, or kung dito sa Quebec, kung marunong kayo mag-French, depende yun sa employer. So sa amin naman, sa side namin, hindi naman tinanong yung husband ko kung may IELTS siya. And then siguro nag-base na lang sa interview, paano siya makipag-communicate. And yung IELTS is kailangan nyo siya kapag mag-a-apply na kayo ng permanent residence. About sa French naman, since yung IT yung magiging trabaho dito ng husband ko, hindi ni-require ng employer na marunong mag-French. Kasi ang communication sa office is English. May mga nagpe-French din pero magagaling naman din sila mag-English. So kung alam din namang hindi ka marunong mag-French, they will communicate in English. Bali galing din kay Miss Gretchen Obligar yung ating question number 6. Ang tanong niya, meron kaming friend na magde-direct hire sa amin. Posible ba na same din ang process at requirements na ipoprovide namin? So, base dun sa na-research ko, dun sa case ng friend niya, siguro same lang din dun sa case ng employer namin. So, bali yung sa employer namin, first time lang din nila mag-hire ng foreign worker. So, dapat i-check ng friend niya o ng magiging employer niya kung required ba yung job position nila ng LMIA or Labor Market Impact Assessment. And kailangan din nila magpa-approve if qualified ba silang mag-hire ng foreign worker. Bali, i-share ko sa baba yung link. Meron akong nakitang link na nag-e-explain paano mag-hire ng foreign worker yung mga employer dito sa Canada. Question number 7 na tayo. Galing kay Gilbert Vlog. Hello po, anong program ang in-apply nyo dito sa Canada? Bali, under po kami ng Global Talent Stream. Bali, if mga IT kayo, isa yan sa mga pathway na mabilis para makarating kayo dito sa Canada. Within 2 weeks, makakakuha na kayo ng visa. 2 weeks yun for visa, but since we're in Quebec, may additional processing pa. So, almost 2 months bago kami nakakuha ng visa. Ito pa pala, may tanong siya. Ilang years po kayo nakapag-ayos ng papers bago nakaalis? Bali, may video rin kami. Meron din akong ginawang video na aming timeline papunta dito sa Canada. So, in summary, June, doon kami nag-start na mag-process ng documents mula sa IELTS and ECA. Since first, ang una naming target is express entry. Then, nag-IELTS kami ng August. Then, nakahanap yung husband ko ng work ng October. Then, October, November, processing ng visa and CAQ dito sa Quebec. Then, December, na kuha na namin ang aming visa. So, in total, 6 months. So, yun. Panoorin nyo yung isang video ko na nag-detailed information about sa timeline namin dito sa Canada. So, for the last question, galing kay
Krisha and Kabatay. Hello po, express entry pathway target po namin ngayon ng husband ko. Pero si husband wala pang ECA at IELTS. Ako lang po meron. Since ako po ang main applicant, okay lang po ba yun? Then we'll check for PNP at ibang province para makapagdagdag po ng CRS score namin. Doon sa tanong niya kung okay lang ba na walang ECA or IELTS yung kanyang asawa, okay lang po kung sa express entry pathway po kayo. Hindi po siya required. Pero makakales po siya sa points nyo. So sayang din kung makakakuha naman ng IELTS or ECA ang iyong mga asawa or partner, itry nyo po kasi sayang din yung points. Kung balak nyo naman po kasi mag-apply for provincial nomination, may mga province po kasi na nire-require din yung partner, yung asawa, na meron ding IELTS. So, kung isa lang sa inyo, isa lang sa inyo ang merong IELTS, then plan yung mag-apply for provincial nomination, baka mahirapan kayo kasi syempre mas mababa yung points kapag kulang yung pag hindi kayo mag-asawa ang parehas merong ECA and IELTS. So ayun, i-try nyo rin kumaga parang dalawa kasi kayo mas maganda para mas mataas ng points. The more points, the better. So yun guys, that's it. Yan na po yung mga questions na na-compile ko, and then sa mga iba pang questions, please watch out for my next video. At magko-compile po tayo ulit ng mga questions ng ating mga ibang viewers. And disclaimer lang po, lahat ng mga diniscuss ko dito, yung mga sinagot ko sa mga questions is based on our own experience lang po. So, try pa rin po natin na mag-research. Baka mamaya, nag-iba na, nag-update na yung process. So, yung diniscuss ko dito is experience po namin last year, 2019. So, baka ngayong taon na to, 2020, dahil sa COVID, medyo may changes na. So, try na lang po nating i-research. So, pero at least may idea na po kayo, may basic idea na po kayo dun sa mga tanong at mga sagot ko po dito sa mga ating mga viewers. So, yun guys, maraming salamat po sa mga nanood. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video sa mga friends nyo sa tingin nyo makakatulong itong video na ito. And then, hope everyone is okay, and let's pray that this COVID will end soon, and para yung mga gusto na ditong makarating sa Canada is makapunta na. So, nag-i-start na ngayon ang winter. Yesterday, nag-start na mag-snow na dito sa aming lugar. Minsan -1 na. So ayan, nararamdaman na natin ang winter. Ayan, magpapalan na naman tayo ng snow. So yun guys, maraming salamat ulit. Salamat sa panonood, sa lahat ng mga subscriber namin. Maraming salamat po, at saka sa mga bagong nag-subscribe dito sa aming channel. Thank you so much sa support, and I hope to see you on our next video. Bye bye.